Hello! What's up with Doc Nona this time? And today is, what day is today, Mrs. Gorospe? Monday. Monday. This is supposed to be her last check-up. But it just so happened, wala siyang nararamdamang pain. So as you can see, hindi kami both naka-dental outfit. And say hello first, Mrs. Gorospe, to our viewers. Hello! Hi to everyone and good afternoon. Yes. So Mrs. Gorospe is here, living testimony na ang ginamit namin sa kanya yung bagong labas na Thermosense sa taas. At yung lower niya ay yung Thermoflex. Okay, ang unang tanong natin is, kamusta po ang Thermoflex at saka Thermosense ninyo? Well, yung Thermoflex, yung una, may konting pain. After that, na-i-adjust ni doktora, so far, so good na. At lalo, higit sa lahat, yung upper denture ko, na ginamitan, first time daw to itong Thermosense. Oo, first. Oo. Since nakinabit, wala akong naramdaman man lang na sakit. Wala man lang yung pag tinanggal ko para linisin. Okay lang, hindi mahirap siyang ikabit. So, iba talaga yung feeling. Kasi syempre, hindi ko alam yan dahil wala akong ganyan. So, paki-explain lang, paki-describe mo nga sa viewers natin, especially, alam ko, maraming curious dyan sa Thermosense. Ano ang pagkakaiba ng Thermoflex dun sa Thermosense? Ang Thermosense, may hindi naman matigas, kung hindi, iba ang quality niya sa Thermoflex. Kasi ang Thermoflex, flexible siya pwede mo siyang, ang tawag doon, doktora? I-bend. I-bend. All throughout yun Oo, padali. Pwede mo siya i-bend, papasok. Pero ngayon, hindi na kailangan. Yung sa Thermosense naman, automatic yun, ikakabit mo lang. Both ba? Sabay? Or pag paano? Isang lang, minsan nga yung tangko na ang yeah, Oo, talaga. yung tangko na ang nagpupush para ma-relax siya. Kaya, I'm so thankful. Sabi ko nga, sa wakas, sabi ko gano'n, I have now my new denture. Pwede na akong ngumiti, pwede na akong makipagkwentuhan. Pero syempre, may mask pa rin, hindi natin maaalis pa yun So, kung ako kayo, pwede nyo nang dalawin si Doktora. Next year, siguro, open na yung kanyang schedule. Kasi ngayon... magsasara na po tayong holiday. Oo. Ang last clinic ko is December 19. Yun ang last patient ko. So, Tagal na rin. So, Matagal yung pa. sa Thermosense nyo, Mrs. Gorospe, bago tayo wala siyang pain sa nguso. Wala. Talaga? Wala. So, tama, perfect lang yung pagkakatanggal ko, yung nakita ko na parang may imprints na siya, sakto lang. Well, I'm so happy for that. I mean, syempre, ine-expect ko baka ako merong another problem. Kasi as much as possible, I really don't want that to happen because viewers, kada punta ng patient dito, talagang merong SOP fee na kailangan i-shell out, no? And I cannot avoid that because everything is disposable, no? And I also need my professional fee. So, as much as possible, we are trying to limit the visit as much as possible, kino-compress ko, na para wala nang problema. So, ngayon, masaya naman at talagang wala Wala. As in, wala. Siyempre, sasabihin ko kung meron kasi ako mag-suffer, di ba? Oh, okay. Kasi alam nyo, this is candid. This is not scripted. Yes. Even Ms. Goros asking me na kung pwede daw mag-usap muna kami. No. I want it natural, candid. I want it yung totoo. It's not scripted. I don't do that in any of my interviews. Wala talaga. Walang idiot board. Okay. Oo. So, Mrs. Goros, may matanong ko lang kasi syempre also, bago yung Thermosense na yan So, ang pagkakaalam ko talaga, yung mga clamp niya, yan ang talagang nag-flex. Oo. Pero yung body niya, the whole body, hindi talaga. Hindi. O, kasi iba yung texture ng loob Yung texture ng loob parang magoma Di ba? Parang rubberized goma, no? Parang pareho ng Thermoflex. Pero yung harap, yung pinakailangan makintab madulas. Ilalim, oo. So, hindi walang pumapasok na pagkain. Meron din kahit papano, kaya after ng pagkain ko, ng aking kinakain,
I have to wash or brush. Oo, alam nyo, viewers, lahat ng pustiso, there's no such thing as walang papasok sa Oo. ilalim. Kasi syempre, ano yan artificial yan. Oo. Dapat talaga, you really have to remove your prosthesis and wash it very well, and you have to brush your teeth, no? Why? Kung ano yung tartar and plaque na naiipon sa bibig natin, ganun din ang mangyayari sa pustiso natin. Kaya minsan, ang mga pustiso natin, sa mga viewers natin na may denture, if you notice, nagkakaroon ng mga puti-puti-puti na parang chalky, yung inyong mga denture, marumi po yun. That is tartar and plaque. Kung ano yung tumutubo sa lumalabas sa mga ngipin natin na nag-iipon-ipon ng dirt, ganun din po sa pustiso. Kaya nga po, I would suggest talaga soft bristle kasi magagasgas. The more na nagagasgas po ang mga denture nyo, the more na kumakapit po ang mga debris. Yes. Kailangan wag yung gagasgasin yung mga pustiso ninyo. Kailangan talaga soft bristle. At saka regularly, kung paano nyo tinututbrush yung sarili nyo na 3 times a day, ganun din ang denture ninyo. Sabay. Yes, at i-disinfect nyo yan. Siguro iba sa inyo nagtatanong, bakit dishwashing liquid? Bakit nga naman? Hindi naman lahat ng dishwashing liquid. May dishwashing liquid na talagang pwede. Wag yung may bleach, wag yung may mga kung ano-anong solution dyan. Delikado yan at pinapasok nyo sa bibig nyo yan. Kaya namin sinasabi yan, instead na yung denture cleanser, kasi proven na talaga, pag kumain ka, dahil ito prosthesis ito, combination ng resin, may plastic, may rubber, kakapit at kakapit ang sebo. So, paano natin matatanggal yung sebo? Hindi naman natatanggal ang sebo sa toothpaste. Yeah. Kasi pag nagtutoothbrush tayo, iba yung natural natin, na may laway tayo. Na pag tinutoothbrush natin, kasi enamel yan. Sadyang ginawa yung toothpaste para sa enamel natin at yung laway natin, yung bibig natin. Ito kasi, this is prosthesis made from a different material. Na parang oroka na silya. Yung bahay nyo, di ba, ini-iskoba nyo ng Ajax o muriatic acid para lang matanggal yung stain. Ngayon dito, pinapasukan natin ng ulam yan, ng pagkain yan, ng sebo yan, dakta ng kinakain natin, stain ng coffee, stain ng prutas sa dakta. Hindi mo makukuha sa toothpaste yun. Kakapal lang kakapal yung dumi. Kaya nga sinasuggest namin sa inyo, dishwashing liquid na para matanggal yung sebo, yung dumi at saka yung discoloration, ma-avoid yung discoloration. Kaya nga kailangan, as much as possible, uhugasan nyo ng thoroughly. Ngayon, sa hindi nakakaintindi ng word na thoroughly, alam nyo kasi meron tayong viewers na ayaw nila ako nag-i-English. Hindi, totoo yun. They said, nosebleed daw sila to understand how I talk. They even asked me, do you speak Tagalog? Of course I do. Kaya viewers, if you notice, nagtatagalog na ako, kaya minsan nagkakabulol na ako. Because of these people who cannot understand English, they suggested magtagalog daw ako kasi nanonood daw sila, hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. So ito, sinasabi ko sa inyo sa mga taong nagpustiso, maganda po na dishwashing liquid ang gagamitin nyo. Pero lilinisin nyo ng mabuti, hugasan nyo mabuti, at ilulubog nyo po siya sa disinfectant. Ano ba mga pwedeng disinfectant natin? Pwede siyang Listerine, pwede siya yung Orahex, alcohol-free. Bakit alcohol-free ang mga disinfectant? Kasi ang alcohol ay nakaka-dry. Nakaka-dry din ang bibig ninyo yan. Kaya the more na naglalagay kayo ng mga disinfectant na merong alcohol sa bibig nyo, lalong nagda-dry yung mouth ninyo for a while. Akala nyo fresh breath kayo. No. Lalong tumitigil yung paglabas ng laway. Pag tumigil ang paglalabas ng laway dahil nag-dry yung mouth sa alcohol, nababad breath lalo kayo. And not only that, yung bacteria sa saliva ninyo, nakasama ng kinain ninyo, nag-perform sila ng tartar and plaque na kasi malagkit na ang kanilang kinalalagyan dahil hindi nagpo-flow ang saliva nyo, lalo kayong magkakaroon ng plaque and tartar. Meron akong tip sa inyo, magsalita kayo. Yung dila ninyo, i-roll nyo sa gilagid nyo from molar to molar and down pag wala kayong kausap. Ganyan, no? Gaganunin nyo. You have to do that. Why? Yung laway nyo, sa mapakinggan, yung saliva nyo, mas okay pakinggan. Whatever fluid you have in your mouth, na naka-stuck dun sa mga ngipin nyo, ganyan ang ngipin, di ba? Nag-stuck doon, kaya nagkakaroon kayo ng mga tartar puti-puti doon sa neck ng gums ninyo.
doon nagsisimula yung tartar and plaque. So, kailangan hihimasin nyo ng dila nyo ang mga bibig nyo, yung ngipin nyo mula dito hanggang dito. Ganyanin nyo, uminom kayo ng tubig, hindi soft drink, hindi juice. Tubig. Palagi kayong may water para nagsisirculate ang saliva, laway ninyo sa bibig. The purpose of your saliva is not only for food intake na magko-combine ang food at saka yung saliva to convert that into something like carbohydrates or sugar or whatnot. It is to prevent tooth decay. Your saliva is your main line of defense. Now, if your saliva is too acidic because you don't drink too much water or you are fond of taking a lot of sugar in your body, then mas malakas ang tartar and plaque at tooth caries sa bibig ninyo. Saliva is very important and you have to brush your teeth as much as possible 3 times a day with a very soft bristle and the correct style ng pagtutoothbrush, no? May mga pagtutoothbrush na nakakasira ng ngipin at may toothbrush na nakakasira din ng ngipin. Go to the basic flat. Hindi yung mga nakaganyan, nakaganon. The more na ginanon nyo, inukukot niya yung mga ngipin ninyo. So, with this denture nakakabit sa ating pasyente, kailangan wag niyong gagasgasin yan, Mrs. Gorospe. Pag nagasgas yan, the more nakakapit ang dumi. Okay, so siguro may natutunan tayo ngayon. Yes. May na-realize kayo kung gaano ka-importante ang laway. Yes. Okay, ang laway natin, kailangan alagaan natin yan. Kailangan fluid siya, malabnaw, hindi malagkit. Pag naglalagkit na ang laway nyo, may mga taong nagsasalita, nagdidikit-dikit ang laway dito. Oh. Parang, yan ang mga taong kulang sa water. Yan ang mga taong hydrated. Dehydrated na sila. Masyado silang stress. So, kailangan ng tubig. Ang tubig is essential for our body and that helps our saliva to become very fluid. Pag fluid ang ating laway, less ang bad breath, less ang tooth caries, less ang pamumuo ng tartar and plaque. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako ay matagal ng dentista at ako po ay isang periodontist. When you say periodontist, I specialize on gum problems. Okay? So, ang ating pustiso, kailangan alagaan natin. Ngayon, may natitirang ngipin po sa inyo. Yung natitirang ngipin na yun, kailangan binabrush nyo yun kasi tendency kasi hinayakap siya ng ating Thermosense at saka ng Thermoflex. So, kailangan yung kamay ng denture, kailangan meron kayong magandang toothbrush na malambot. You have to clean that very well. Para yung kapitan na ganyan, hindi nagmumuo ang dumi doon. Kung hindi, pag ginanyan niya yung ngipin, bubulukin niya yung pinagkakapitan niya. So, we will be seeing Mrs. Gorospe next year. Okay, I'm going to give her a schedule around February, end of February, which is February 28, which is a Monday. Why? Meron kasi siyang denture, di ba, sa lower. Ngayon, nung pumunta siya sa akin, meron ng pockets yung gums niya. Meron ng uka yung kanyang neck ng roots dun sa ngipin, which is may cervical erosion na siya. Yun, since diabetic siya, yung gums niya, naka-open yan. So, merong uka yung neck ng kanyang ngipin. Eh, may denture na siya, may clamp na dun. Bababa yung dumi, papasok yun dun. Ngayon, paano papaprevent yan? Kailangan matakpan natin yung naging bewang. Hindi kasi siya normal. Pag pinabayaan natin yan, kada toothbrush ni Miss Gorospe, ang nylon nakakasunog ng enamel. Kaso, cementum na yung nakadikit sa kanya, which is part ng root. Walang protection yun. Kada toothbrush siya, mainit yun. Kag ginaganyan mo, may abrasion yun, nauuka siya unti-unti. Kailangan takpan natin yan. Para sa ganon, since diabetic siya, yung balat niya i-embrace kasi yung ginagamit natin ng filler is compatible, ina-accept ng katawan natin. Okay? So, kailangan ma-seal na. Also going to give her a good price because she is allowing herself to be blood. Now, if you want a good discount, have yourself for vlogging too. Yun na yun. Okay? So, Mrs. Gorospe, do you have a last word for our viewers regarding your denture and
how are you pleased and happy with your denture? Yeah. First of all, I would like to thank the Almighty Father for this kasi I pray for it and He answered my prayer. He gave me Doktora Nona Lim, and also for this new technology na in-apply nila sa akin. Very thankful po ako doon. And also yung patient si Doktora sa akin for how many hours kaming nandyan sa clinic niya. And thank you, Doktora Lim. And until next year again. You know, guys, everyone, if you have problem with your teeth, see your dentist and make sure that they are well explained to you. Hindi yung uupo lang kayo, nga kayo, and then Tapos na. yung questions ninyo hindi na sasagot. So, minsan din naman din kasalanan ng dentista kasi akala ng dentist pag nananahimik kayo, okay lang. You should ask questions. Like yung mga iniisip nyo kung ano yung before and after na pwedeng mangyari, disadvantage and advantages ng ganung klaseng material. Like in her case, kaya nasabi ko, ang Thermoflex or Vitaflex or Varplas, ang problema niya, nagkaka-discoloration siya dun sa part ng medila. Especially kung hindi palaging nililinis, nagkakaroon ng puti-puti yun. Okay, tartar and plaque. Ngayon, pag halimbawa, mahilig kayo sa coffee, mahilig kayo sa beer, sure, hindi ka naman nagbe-beer, magkakaroon siya ng parang brown stain doon. Kaya nga kailangan, you have to clean your denture very well. And who is using your denture? It is but yourself. And you have to take care of that. It's not the dentist. Okay? It's you. The dentist is laying out the cards on you, telling you everything, this and that. Na yung upper ninyo, Thermoset, I was even told, delikado din yan. Pag nalaglag yan, the outer layer might crack. But the good thing is repairable. But the bad thing, it has no warranty with our laboratory. Then you have to spend for repair. Meron, they told me pwede siyang ma-repair, rebase, and reline. Pwede siya. But yung lower cannot be. Vitaflex, remember people, anything flexible cannot be repaired. Hindi na siya ma-repair, you have to have for a new denture. Flex naman, malambot siya ng konti, flexible. Tsaka manipis, no? Oo, unlike dito sa bagong technology, makapal siya, matigas, pero madulas yung ilalim, shiny siya. Nakakalasa kayo? Natitikman niyo yun? Oo. Kasi iba kasi baka kako hindi nalalasahan yung pagkain. Kaya nga sabi ko, so far so good, no problem. Mga tao, nakakakain ba kayo? Oo, masarap ang kain ko, kaya tumataba-taba na naman ako. Oo nga, laki ng pinayat ko, nakita mo kayo eh. Ilang years na ba kayo nagsisuffer na gano'n? No, ano lang yan, mag 2 years. 2 years. Bali, 1 year. Oo. So, ang importante kasi sa pustiso, kailangan functional and mukhang natural. Can you give them a good smile, Mrs. Carospe? Hi. Yan. Yan masasabi nyo bang pustiso yan. Kahit i-view nyo siya on side view and it looks very, very natural. Dahil doon natin sa mouth niya, sinetyaan. Naalala niyo yun? Oo. Sabihin mo sa kanila kung paano ko sinet yan. Malaking trabaho. Talagang, see to it ni Doktora talagang, not perfect naman, kung hindi, yung maganda talagang gawa. Bagay. Kailangan Yung bagay. Mukhang natural. Yeah, yung mga, ang tawag nito, Doktora? Yung mga ngipin? Pontics. Pontics. Akala mo totoo talaga pag nakita nyo personally. Galing po yung ating laboratory, Sir Juan, once again. I really thank you. And we are, our collaboration is very, very excelente because I'm a perfectionist and you're also a perfectionist. And our patients here most of our patients are very, very cooperative. So, talagang pinag-checkaan to ni Mrs. Carospe dahil talagang pinapasok ko ultimo yung mga bakal na para ma-set ko lang sa mouth niya na mainit-init pa. Hindi kayo napasok. Hindi naman. So, yun. So, ang method natin ay medyo kakaiba. Talagang mahabang oras po kailangan talagang gagawin natin ito. Okay? So, meron pa ba kayong gustong idagdag? Yeah, I forgot to say thank you to Sir June for this beautiful denture that you make for me. God bless everyone.
And Merry Christmas! Yes, Merry Christmas to everyone. Basta importante nakakakain si Mrs. Gorospe kasi yan ang tinatanong nila sa akin. Baka naman daw panay ganda lang daw, hindi naman daw nakakagat yung pagkain. Pero please tell them nakakagat nyo ba yung food? Nadudurog nyo ba? Yeah! As if Ano na ba yung natural. nakain nyo lately na medyo matigas? Basta nyo sa biscuit na binigay ko. Ano? Yung mga half-cooked na vegetables. Talaga kaya mo na? Yung Oo. crunchy? Okay na Oo, siya? oo. Tapos yung mga, a little of meat. So, hindi siya nag-blister? Walang... Okay, blister. Singaw. Okay, singaw. Walang blister. Nagkaroon siya ng, Konti ng lang. konti, pero sandali lang. Okay. Pagka ganyan, lagyan nyo ng disinfectant solution. Orahex, Yes, A-yarn. Orahex. Oo, ibabad yung toothbrush nyo, ibabad nyo nga pala yung denture nyo doon. Okay, after cleaning it. Are you still using that in the evening? Please. My denture? Yeah, Oo. Oo, kailangan kasi may chance na mag-move yung last tooth. Mawala sa position. Mm-mm. At saka baka kumagat kayo sa gabi, hindi nyo mamalayan. Tsaka parang for 1 week nasanay na akong meron. Yes, wear it as much as possible, day and night, but ito people, bago tayo umalis, kung kayo po ay nilalagnat, kung kayo po ay may sakit, huwag niyong suotin yung pustiso. Bakit? Kasi yung gilagid po natin sensitive, pag may sakit po tayo, namamaga po yan. So, ang tendency, hindi nagkakasya yung pustiso natin. So, magkakaroon kayo ng additional problem, which is magsisingaw-singaw po kayo. Kasi pinipilit po natin isuot yung pustiso natin, yung mga balat po natin naka-expand. Pag nilalagnat po kayo at kayo masama, may sakit kayo, as in may fever talaga kayo, huwag niyong susutin yung pustiso niyo. Kasi chances are, magkakasingaw-singaw kayo. By that time, hindi makaka-recover yung skin niyo, yung balat niyo dun sa loob. Pag binalik niyo yung pustiso niyo, pag magaling na kayo, magkaka-issue po tayo dyan. Sasabihin niyo na bakit yung pustiso niyo masakit. Kasi nagkaroon siya ng panibagong kalyo. Okay? Nagkaroon ng panibagong kalyo na hindi sukat doon sa pustiso ninyo. Kaya kung may lagnat po kayo, mataas ang fever niyo, huwag niyo gagamitin ang pustiso niyo. Mag-lilo muna. Ganun. At saka bago nyo gagamitin yung pustiso, minumukay ng malamig na tubig, ibabad nyo sa mouth nyo para umimpis yung mga balat nyo, lumiit, mag-shrink bago nyo ipapasok yung mga pustiso nyo para hindi kayo magsusugat. Yun po ang tip na pwede kong i-share sa inyo. Okay? May natutunan kaya. Ay, marami. O sige pa, Merry Christmas and Happy New Year to everyone. And stay safe. Yeah, bye. Bye. 1 meter kami. Kaya malaki ako dyan sa view nyo kasi medyo nandito ako, siya nandito. Okay? Stay safe.